Nagising si Althea na nasa bisig ng asawa. Hindi niya napigilang mapangiti sa tanawin na nabungaran ng kanyang mga mata. Mahimbing na natutulog ang kanyang asawa habang yakap siya. Hinaplos niya ang maamong mukha ni Dominic habang sinasaulo ang bawat detalye ng mukha nito. Mula sa makakapal nitong kilay hanggang sa mga mata nitong nakapikit, patungo sa matangos nitong ilong at manipis na labi. Nakadagdag sa kagwapuhan at apil nito ang bigote at balbas na hindi kakapalan. "Good morning." Bati nito sa kanya nang magising ito. "Good morning din." Kahit itago niya ay alam niyang namumula siya ngayon dahil sa totoo lang ay kinikilig siya. Isa ito sa mga pinangarap niya dati kasama si Albert, ang gumising tuwing umaga na mukha ng taong mahal ko ang makikita. Ngunit sa pagkakataong ito, si Dominic na naman ang tumupad ng pangakong yun. "Mag-almusal na tayo," yaya niya sa kanyang asawa. "Nabitin ako sa dalang pagkain ni Tita Celine kagabi." Sumilay ang isang matamis na ngiti sa labi ng asawa, kasabay ng mahigpit na yakap nito sa kanya. "Huy, ano ba? Bumangon na tayo, nagugutom na talaga ako eh." Reklamo pa niya. "Ito na nga po, Mrs. Ilacad, babangon na." Bumangon nga ito at inalalayan siya na makabangon din. "What do you want for breakfast? I'll cook." Mangha siyang napatingala sa gwapong asawa. "Ipagluluto mo ko?" He chuckled. "Lagi naman, di ba?" "Oo nga pala. Siya nga palang nagluluto ng lunch at dinner nila sa bahay." "Anything will do. Maliligo lang ako." Dumiretso si Althea sa cabinet na naroon at kumuha ng pamalit na damit. Nakabukod ang banyo sa mga kwarto dahil hindi naman kalakihan ng bahay ngunit may dalawa itong banyo. Isa sa unang palapag malapit sa kusina at isa sa ikalawang palapag na nasa isang common bathroom. Iniwan niya si Dominic na nag-aayos ng kanilang higaan. Nagtungo siya sa banyo na katabi lamang ng tinulugan nilang silid. Naligo siya at ginawa ang kanyang morning routines. Nang matapos ay dumiretso siya sa kusina kung saan nakahanda na ang hapagkainan at pati na rin ang kanyang asawa na nagkakape. Umupo siya sa kabilang side ng mesa saka dumampot ng pandesal. "Saan galing ang mga to?" Tinuro niya ang mga bacon, hotdog at itlog na nasa mesa. May fried rice rin na nakahain. Wala naman kasing stock ng pagkain sa bahay na yun, kaya nagtataka siya kung saan yun ang galing. "Diego bought them early this morning. Kain na tayo." Kumain sila ng almusal at nagtulong na din sa pagliligpit ng kanilang pinagkainan. Habang naliligo si Dominic ay lumabas si Althea ng bahay para bisitahin ang dating hardin ng ina. Nagkalat ang mga tuyong dahon at sanga sa lupa, ngunit naroon pa rin ang mga bato at ibang halaman na itinanim nila ng ina. Napangiti siya nang makita ang isang bulaklak na namumukadkad sa sulok ng hardin. Pinitas niya ito at inilagay sa tenga. "You look more beautiful, babe." Napalingon siya at nakita niya si Dominic na nakabihis na. Kung saan ito nakuha ang damit ay sigurado siyang si Diego ang gumawa ng paraan. "Thank you, babe." Lumapit siya rito. "What are your plans for today?" Nagkibit balikat ito at saka umakbay sa kanya. "Whatever your plans are my plans. So what do you want to do?" "I'm planning to visit my mama's grave. After that, wala na akong ibang planong gawin. Besides, I only came here because Papa wants to talk to me. But since you already settled everything with him, I'm planning on going back to our house as soon as possible. This place reminds me of my childhood memories, both painful and happy memories." "If that's the case, then let's enjoy our stay here." Napangiti siya at niyakap ang baywang ng asawa. "Thank you, babe." Naramdaman ni Althea ang paglapat ng labi ng asawa sa kanyang ulo. She loves it. Pagkagaling sa buntod ng ina ay nagtungo sila ni Dominic sa pinakamalaking mall sa probinsya nila na matatagpuan sa kabisera. Napagdesisyonan kasi nila na mamili ng mga pwede nilang gawing souvenir bago sila bumalik ng Maynila. Pagpasok pa lang nila sa loob ng mall ay ilang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanila. Hindi na siya magtataka kung maraming makakakilala sa kanya dahil dati na siyang artista. Ang iniisip niya ay baka hindi sanay si Dominic na pinagtitinginan ng mga tao. "May we better go home, Dominic?" Nakatingin sa kanyang asawa. "Bakit naman? Wala pa tayong nabibili na kahit ano para pasalubong kay Mariz." "All eyes are on us. Baka hindi ka maging komportable." Dominic chuckled. "I am used to it, babe."
Hinila siya ni Dominic sa loob ng isang tindahang kilalang brand ng mga damit. Anong ginagawa natin dito? Let's buy you some clothes. Mula nang magsama tayo, hindi mo pa nai-spoil ang sarili mo sa mga bagay na dapat para sa'yo. So today, buy everything you want. Use this. Iniabot nito ang isang credit card sa kanya. Are you serious? Tanong niya rito. Of course, I'll just go and talk to Diego. Hindi na siya nakaimik nang gawaran siya nito ng halik sa pisngi bago umalis. Naiwan siyang palipat-lipat ang tingin sa hawak na credit card at sa mga magagandang damit na nasa loob ng shop. A genuine smile escaped her lips as she giddily walked towards the clothes rack. She scanned the clothes and grabbed everything that suits her taste. Kasunod niya ang isang sales lady na hawak ang lahat ng kanyang magustuhan. Ilang milyon na naman kaya ang nakuha mo sa daddy para ipamili ng mga mamahaling damit? Napalingon si Althea sa pamilyar na boses na nagsalita. Hindi niya makakalimutan ng mataray, mapangmata at maarteng boses na yon na minsang nanghamak sa kanya bilang isang bata. Hindi siya nagkamali nang makita ang magkapatid na anak ng ama niya sa madrasta, si Marga at Mandy. I heard you came home yesterday. Sayang wala kami ni Marga sa bahay para hilain ka palabas. You don't belong in our world, Althea. Isa ka lang anak ni Dad sa isang mababang babae. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa mundo naming mayayaman. Tiningnan niya si Mandy mula ulo hanggang paa. She's just wearing her usual self. Simpleng branded jeans na nabili niya sa US at Gucci shirt na regalo sa kanya ng isang artista na nakatrabaho niya dati. Her feet was covered with Supreme shoes. Simple lang, di ba? Nag-artista ka nga pero ikaw din naman ang sumira sa career mo at idadamay mo pa si Albert. Look where Albert's now. Sikat na sila ni Sandy. Unlike you na isang laos na artista. And worst is may asawa na pala. Sino kaya sa inyo ni Albert ang totoong nagloko? Wika naman ni Marga na sinundan nito ng tawa. Kaya nakuha nito ang atensyon ng ibang namimili. Hindi niya pinagtuunan ng pansin ng dalawa. Sa halip ay binalingan niya ang sales lady. Bibilhin ko na ang lahat ng laman ng shop ninyo, even the stocks. Seryoso na wika ni Althea. Nanlaki naman ang mga mata ng sales lady. Akala siguro ay nagbibiro siya, kaya nilapitan niya ito at binulungan. Don't get surprised. Ako lang ito, si Althea Ilacad. Go and ready everything. Babayaran ko mamaya para may ipamukha lang ako sa dalawang ito. Aniya tukoy sa magkapatid na bakas ang gulat at inggit sa muka, kahit na panay ang ikot ng mga mata ng mga ito. Agad namang tumango ang sales lady at sinenyasan ng ibang mga kasama na tulungan ito sa pag-aayos. Nang abala na ang lahat ng nasa loob ng shop, ay sa kanya binalingan ng magkapatid. Hindi ko na dapat kayo papatulan kasi alam ko lang na kulang kayo sa aruga ng inyong mga magulang. Pero yung idamay nyo sa panlalait sa akin ng aking ina at sabihin siya na isang mababang babae, iyon ang hindi ko mapapalampas. She looked at Mandy. Unang-una Mandy, wala akong hininging pera sa daddy mo. Kahit kailan naman hindi niya ako binigyan ng pera. You know that, kasi ikaw ang nagsabi sa kanya para hindi ako bigyan. Remember when I needed money for my project? Sinabi mo kay Papa na gumagawa lang ako ng dahilan para magkapera. You even said that I'm drinking alcohol, when it is you and Mandy who has been drinking alcohol. And to tell you honestly, hindi ko pinagsisiksikan ng sarili ko sa pamilya nyo. Ipagpapalit ko ang lahat ng meron ako, huwag lang akong tumira sa iisang bahay kasama ninyo. She stepped closer to them. Isang beses pa na tawagin ninyong mababa ang aking mama, kundi ay may paglalagyan kayo. Baka nga kapag sinabi ko sa lahat ang katotohanan sa pagkatao ko, baka sa kulungan pulutin ng daddy nyo. So be careful, dear sisters. I am no longer the Althea Molina that you can step on anytime you want. I am now Althea Ilacad. Nginisian niyang speechless na dalawang babae. Hindi inaasahan ng mga ito na lalaban siya dahil nasanay ang mga ito na tahimik lang siya sa tuwing minamata ng mga ito. Ngunit hindi na ngayon. Ang yabang mo naman, Althea. Sino bang pinagmamalaki mo? Ang asawa mong matanda pa kay daddy? Hindi mo naman sinabing mahilig ka pala sa matanda. Maarte pa na wika ni Marga. Pinagpalit mo si Albert sa isang matandang lalaki na malapit nang mawala. Saka nagtawanan ng dalawa. Hindi din niya napigilan na mapatawa. Maling balita ang nakarating sa mga ito tungkol sa asawa niya.
Sakto naman ang pagpasok ng shop ni Dominic na abot tenga ang ngiti sa kanya. If only he knew what her half-sister said about him. Baka pagtawanan lang nito ang dalawa. Hi babe! Tawag niya sa asawa niya na mas ikinangiti nito. Hey babe! Lumapit ito sa kanya at ginawaran siya ng halik sa pisngi. Nakakarami na to ah. How was your shopping? Pinalibot nito ang tingin sa shop at bumalot ang pagtataka sa reaksyon nito. Tinatanggal na kasi ng mga sales lady ang lahat ng nakadisplay ng mga gamit, maging ang mga sapatos. Sorry babe, I bought everything in here. Okay lang ba? Sinadya niyang palambingin ng boses para marinig ng dalawang kapatid. Of course babe, are you sure you can use all of those stuffs? I don't know but maybe Maris will like them. Napatango na lamang si Dominic. Nabaling naman ang tingin nila kina Marga at Mandy. Do you know them babe? Tanong sa kanya ni Dominic. Shock was written all over Marga and Mandy's face. Yeah babe, they are my half-sisters, Marga and Mandy. Binalingan niya ang dalawa. What were you saying about my husband earlier? Hindi naman nakaimik ang dalawa at nagbulungan na lamang. Sorry to disappoint the both of you but my husband is not an old man. As you can see, he's way more handsome than Albert. And Albert has no match with my husband. So stop comparing my husband to him. Ikinawit niya ang kamay sa braso ni Dominic. Choose your battle next time, girls. Aniya sa kahinila patungo sa cashier ang kanyang asawa. Ibinigay niya sa cashier ang debit card na galing kay Dominic para bayaran ang lahat ng pinamili. Wala naman siyang planong bilhin ang lahat ng yon, pero inubos ng dalawang yon ang pasensya niya. Looks like Maris will be happy to see all those stuffs that she bought. Aware naman siya na nasa kanila pa rin ang tingin ng mga kapatid. Mautas ang mga ito sa galit. Ayaw na ayaw ng mga ito na maungusan. Pero ngayon ay natikman ng mga ito ang pait ng maungusan ng mortal nilang kaagaw. That's her. Did they say something wrong about you? Nag-aalalang tanong ni Dominic habang papalabas sila ng mall. Okay lang naman kung tungkol sa akin ang masama nilang sasabihin. What's not okay is they're saying bad things about my mother. They don't know everything. Angil niya. Do you want to stop bad rumors about your mother? Napalingon siya kay Dominic na kasunod niya lamang dahil dala nito ang ibang pinamili. Can you do that? Yes, I can. Nagliwanag ang mukha ni Althea sa sinabi nito. Really? How? Inilagay ni Dominic sa compartment ng mamahalin nitong kotse ang kanyang pinamili, saka muli siyang hinarap. We will expose the truth about you and your mother. But in return, it will ruin your father's name in politics as well as in this province. Is that okay with you? Natigilan siya at napaisip sa sinabi ni Dominic. Kaya nitong linisin ang imahe ng kanyang ina, ngunit ang kapalit ay ang pagkasira ng kanyang ama. What will she choose? I will leave the decision on you, babe. But once your father does something bad on you, I will step in and do what should have done years ago. Napatango na lamang si Althea sa asawa. The decision to ruin her father's name is in her hands. Can she do that? Kaya ba ng konsensya niya na makulong ang ama? Kinaya nga ng konsensya niya na sirain ang iyong inatang buhay mo, diba? Why not do the same on him? Wika ng bahagi ng isip niya. Hapon na nang makauwi sila ni Dominic mula sa pamamasyal at pamimili ng kung ano-ano. When they got home, someone's waiting at their doorstep. Si Tita Celine niya. Tita, ano pong ginagawa niyo rito? Kanina pa po kayo? Tanong niya rito habang binubuksan niya ang pinto. Nakasunod lang sa kanila si Dominic. Hindi naman ineng, ako'y naparito lamang para iabot ito sa'yo. Dumaan din ang mga kaklase mo noong ikay high school. Ibinili nila na ibigay ko ito sa'yo. Iniabot sa kanya ng ginang ang isang sobre na kulay asul. Ako'y mauuna na muna. Ako'y may niluluto pang pinakbet. Dadalhan ko kayo mamaya. Binuksan niya ang sobre nang makaalis ang Tita Celine. What's inside? Usisa ni Dominic. An invitation. Pinasadahan niya ng tingin ng nilalaman ng imbitasyon. Reunion of our batch. Lahat ay naroon. Ibig sabihin naroon din si Albert. Tumingin si Althea kay Dominic na prenteng nakatayo lamang at nakapamulsa habang nakamasid sa kanya. Are you going? Nagkibit balikat lamang siya. Hindi niya alam kung kaya niyang harapin ang lalaking nanloko sa kanya. But Albert was also the reason why she met Dominic, the man who saved her from her miserable life
and also the man who made her heart race every time she's with him. Are husbands allowed on your reunion? Maya-maya pa ay tanong ni Dominic. Pwede nga ba? Hindi niya alam kung nabanggit sa imbitasyon ng tungkol doon. She scanned the paper and found what she's looking for. Bring your partner. Basa niya. It means husbands are allowed. Great, then we will go. Pagkasabi nun ay naglakad ito patungo sa kusina. Wait, what? Pupunta tayo? Habol ni Althea rito. Yes, reunion nyo yun, diba? You'll be able to see your friends and former classmates there. Sa halip na matuwa ay napasimangot siya na ipinagtaka ni Dominic. Why? Ayaw mo ba silang makita o affected ka pa rin sa presensya ni Albert? Napatitig ito sa kanya. Natumbok nito ang dahilan niya. Una ay hindi naman naging mabait sa kanya ang mga kaklase niya noong high school para maging masaya siya na makita ang mga ito. Puro pangaasar kasi ang naranasan niya mula sa mga ito na hindi nakarating sa ama niya dahil na rin sa dalawa niyang kapatid na kabatch din niya. Pangalawa ay si Albert. Ang huli nilang kita ay ang sa resto bar kung saan nalaman niya ang relasyon nito at ni Sandy. Hindi niya alam kung ano ang mga sunod na nangyari dito pagkatapos ng gabing yun dahil itinago ito sa kanya ni Maris at ng asawa. My high school days was not as good what others have. My life in high school is a curse. Kaya hindi ko alam kung magiging masaya ba ako na makita ang mga taong umapi sa akin noon at nagsasabi na isa akong anak ng mababang babae. Malungkot niyang wika. Agad naman siyang nilapitan ni Dominic. If you don't want to go, then don't. But don't you think this is the right time to show them who you are right now? If they try to say nonsense about you, I'll be right here beside you to protect you from them. I'm just worried baka idamay nila ang pangalan mo sa mga panlalait nila sa akin. Just like what Marga and Mandy said earlier, I'm nothing without you. She saw Dominic smile as she felt his arms around her. She felt safe and secured in his arm. It's the other way, babe. I wouldn't be successful today if it weren't for you. Napakunot ang noo niya rito nang tingnan niya ito sa mga mata. What do you mean? He shrugged and hugged her again. You were my inspiration, Althea. Ang tinutukoy siguro nito ay ang 3 taon na hindi niya ito nakilala bilang asawa. Siya ang naging inspirasyon nito para mas lalong pagbutihin ang negosyo. At nakaramdam siya ng kilig ng marinig ang sinabi ng asawa. Napakaswerte talaga niya sa asawa niya, aniya sa sarili.